Pagbabasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa. Sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?"
Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Martes na ito ng ika-4 na linggo ng Kwaresma. At nalalapit na nga po tayo sa mga Semana Santa o sa Holy Week. At muli, ang ating mga pagbasa ay na para bang paghahanda sa atin kung paano humantong ang pagpaparusa, pagpapahirap at pagpapako sa krus sa ating Panginoong Jesucristo. Marahil sa kanyang buhay, may mga bagay na nagawa niya na hindi nagustuhan ng mga authorities during that time. Alam nyo, kapag minsan sumasalungat tayo sa kultura o sa ibang tao, tayo yung tutuligsain. Ikaw yung ikikriticize. At they will do all the best to eliminate you. Ika nga. And something of that happened sa ating Panginoong Jesucristo, na dahil sa kanyang pagpuna sa mga eskriba, mga pariseyo, at yung kanyang mga paggawa, kahit na sa araw ng Sabat, na ipinagbabawal sa kanilang relihiyon, at dahil doon, yun ang nagpatong-patong, kaya sinasabi nila, aalisin siya dapat, na siya ay dapat parusahan, at humanto nga sa krus. Yun lamang isang background, scriptural background na kailangan natin sa ating pagninilay. Ngunit makikita po natin dito yung kahalagahan ng Sabat as the day of the Lord para sa mga Hudyo. At dahil doon ay may mga ginagawang mga Hudyo, halimbawa ay bawal ang pagtatrabaho, bawal magpagaling, bawal magpakain ng mga hayop. So ang daming bawal sa araw o araw ng Diyos. Binago yun ng ating Panginoon. Bagkus, ang araw ng Diyos ay kung saan nagdadala siya ng kaligtasan o kalayaan doon sa mga taong nangangailangan. Kagaya nga po nitong isang bulag sa isang pool, no? Kung saan sabi daw ay kung sinong malulublob doon ay magkakaroon ng miraculous healing. No, mahilig pa naman tayo sa ganyan, yung mga miraculous healing. Kaya gagawin natin ang lahat. At ganoon din kaya lang siyang bulag. Kaya kapag panahon na maglulublob ay hindi po siya nakakapaglublob. Bagkus hindi siya napagaling noong tubig, ngunit si Jesus mismo ang nagbigay sa kanya ng kagalingan. No? Ganun din po naman sa ating buhay. Huwag na po nating hanapin ang lahat ng salvation sa iba-iba pang bagay. Kahit sa mga, halimbawa, para mga albularyo, o mga, kahit na sabihin natin sa herbal, bagamat nakakatulong, o maraming mga supplement, hinahanap po natin doon ang ating kagalingan. Sinasabi lang siguro ng Panginoon, bakit ang dami mong pinupuntahan, pero hindi ka pumupunta sa akin? Kaya nga po, maganda ngayong panahon ng Kwaresma, muling ibalik natin ang ating sarili kay Kristo, sa Diyos. At sa Kanya natin hanapin ang tunay na kagalingan ng ating buhay. Hindi lamang ng pangangatawan, ganun din sa ating espiritual. Pero alam nyo mga kapatid, itong mga huling mga panahon, lalong-lalo na din siguro sa mental at psychological. Marami po tayo mga kapatid ang nagdurusa mentally and psychologically. At nangangailangan din po yun ng pagpapagaling. At yun naman po ay siguro mas magandang na idadala natin sa Diyos. Marahil sa pamamagitan ng panalangin, marahil sa pamamagitan ng pagninilay o pagtatahimik ng ating kalooban, but above all, yung ating relationship with Jesus. Kapag tayo po ay disengage with God, we are disengaged with people, siguro mas madali nga tayong magkakasakit. Pero kapag tayo ay socially connected and spiritually connected with Jesus, then we are much more healthier.
Kaya nga po mga kapatid, kay Jesus matatagpuan natin ang tunay na kalusugan ng katawan, ng kaluluwa at ng pangkaisipan. Amen.